So eto mga sangkay, alamin po natin ang naging sitwasyon sa protesta ng mga INC ngayon. Hello guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog. Okay guys, tingnan po natin kasi may nangyari daw po ngayon mga sangkay doon po sa mismong rally nitong INC. No? Tingnan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Kaya naman kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, tingnan po natin itong sitwasyon ngayon ng INC, no? Yung rally nila ngayon. Eto, mga sangkay. At may breaking news po, no? May naglabas na daw po ng pangatlong video itong si Saldico. Naku, tingnan natin kung ano na naman pong kalokohan ang ilalabas nito. Dahil ang unang part at pangalawang part, puro sablay. Tingnan natin, mga sangkay, kung ano ang bago na kalokohan, anong bagong script mga sangkay ang inilabas nila. Okay. Ito. Ito yung rally mga sangkay. Tingnan po natin. So alam naman po natin saan tayo nanggaling. Konting ito Pro Duterte Group naman, nagsarili ng protesta matapos hindi sila isali ng INC. Uy, anong nangyari? Nagsarili ng protesta matapos hindi isali ng INC. Ano nangyari? Bakit hindi sila pinasali ng INC? Konting sigaw kung ating mga ibang kasama. So alam naman po natin na yan na po ang gusto natin, tagal na natin gusto maging Marcos sa iba't ibang malalayong lugar. Nangunguna mga sangkay. Ayan nagsagawa ng sariling kilos protesta ang grupo ng Pro Duterte na hakbang ng maisog sa Liwasang Bonifacio ngayong linggo. Hindi kasi sila pinahintulutan ng Iglesia ni Cristo na sumama sa peace rally dahil sa kanilang mga political placards. Ayun mga sangkay. So yun po ang nangyari. Kasi yung mga placards nila ay nakalagay, Marcos resign. Yun pala, ang sabi doon mga sangkay, ang rally daw na ito ng INC ay hindi para palayasin si PBBM. Well, tingnan po natin mga sangkay kung gaano katotoo yan. Pero ito nga po, sila daw ay hindi pinapasok doon kasi may mga placards na Marcos resign. Meron po sa Central Luzon, meron din po sa Mindanao, of course. Okay. So, hindi sila pinapasok, mga sangkay. Wait. So, ang pagkakaalam ko kasi, bawal po talaga. Yung rally daw po ng Iglesia ni Cristo, pinagbabawalan daw po doon yung mga magdadala ng mga placards sa Marcos resign o kung ano pa. No, kasi para daw, yun daw po ay para manawagan lamang po, mga sangkay, ng transparency. Lalong-lalo na po dito sa ginagawang mga sangkay. Pagdinig tungkol sa mga kawatan. Ito, protesta. Ayan po mga sangkay. At doon nga sinabi na hindi raw nila tatanggapin yung alok na pagsama ng mais. Okay. Ito. The ground are our mobile journalists. Arles de los Santos is still at the Carino Grandstand. Okay, tingnan po natin to kasi in Manila. May mga DDS daw po na hindi pinapasok doon. Where the Iglesia ni Cristo rally for transparency and a better democracy has begun. Ivan Tarinquez is still in Menjola, where police presence has been beefed up around areas leading up to Malacanang. And Kayla Macantan is reporting from the EDSA Shrine and People Power. Mismong INC ang hindi pumayag na sumali sila sa rally. Kasi nakakuha na nga tayo ng detalye sa ikinatuwang Facebook rally sa Liwasang Bonifacio sa Manila City. Kanina nga, nagsagawa sila ng marcha hanggang makarating dito sa Liwasang Bonifacio
Yan ay matapos daw silang hindi tanggapin ng INC para sumama sa isinasagawang 3-day peace rally. Ayun na, hindi pinapasok mga sanggay. Ang kukulit kasi, nagdala pa ng mga placards sa Marcos Resign. Ay bawal nga daw, sabi ng iglesia. Yun sa conveyor nga na Kilusang Maisog na nakausap natin kanina, ay nagbigay daw sila ng request letter para sa pamunuan naman ng INC. At kung kahapon nga nakatanggap sila ng letter din or response, at doon nga sinabi na hindi raw nila tatanggapin yung alok na pagsama ng Maisog dahil nga may mga placards na related sa politika itong mga Maisog members. So, hindi pala ito mga sangkay, itong, ewan ko lang kung gaano katotoo, pero ang lumalabas na hindi para tanggalin si PBBM itong rally ng INC. Particular na placard na binanggit nila ay yung Marcos Resign or BBM Resign na mga materials nila. At ayon din sa kanila, posibleng umabot din sila ng buong magdamag dito at kung tanungin natin ay kung... So yan po ay pure DDS. Yung mga naroon po sa Quirino Grandstand, mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, ng INC. No, ito mga sangkay, mga DDS, so kakaunti lamang. Yan ang nga ba sinasabi po natin mga sangkay. Ang nagpadami lamang po ay ang mga miyembro ng INC. Maabot ng 3 araw, kagaya ng peace rally ay ayon sa kanila, malaki rin daw yung posibilidad na hanggang Martes sila magstay dito. Isa pa sa mga plano nila dito ay makipag-convene doon din sa ibang mga Maisog members na nasa EDSA sa ngayon. Tinanong natin kung sino rin ba yung mga political figures na pupunta rito. Inaasahan daw nila, posibleng pumunta ngayon si Attorney Vic Rodriguez. Sana pumunta din si Bato de la Rosa, no? Makita dito, mga sangkay. Para suportahan ang kanilang ginagawang kilos protesta. So, bale iyan, ang ayaw ng INC ay yung mga placards, yung mga mensahe doon sa mismong placards na bitbit ng Maisog. Kaya hindi sila pinayagan sa Luneta. Ayun lang. Yes, Maseo. In particular talaga yung mga ginagamit nilang placards sa materials na BBM Resign or Marcos Resign. Ayan o, nakalagay kasi Marcos Resign eh. Sino kasi yung anak ng toko peace rally nga daw, sabi ng INC. Tapos ginugulo nitong mga DDS na ito. At gusto magkaroon ng kung anong people power. Gusto nila alam nyo, kapag masama ang intention, ganito ang gagawin nila dyan. Marcos Resign, tapos ipasok si Sara. Ganun po ang mangyayari dyan. Dahil nga, nagiging taliwas daw ito doon sa protesta or sa ginagawang peace rally ng INC dahil ayaw daw makaluan ng politika ito. Good job sa INC kung ganun. No? Ayan po, malinaw po mga kababayan. Ang INC ayaw pong haluan ng politika. Itong kanilang protesta laban po sa mga korap. Mas maganda kung ganun, mga sangkay, no? Ayun sa kanila. Pero maliban doon sa Maisog, meron pa bang mga kasama na nagmarsya patungo sa Liwasang Bonifacio? Sa ngayon, mga nakikita natin po mga miyembro ng Maisog at may iba dito mga maliliit din, mga subgroups din naman, galing daw sa Central Luzon, pati na rin galing sa Visayas. At ayon din sa nakausap natin kanina, tinatayang nasa 3,000 members ang inaasahan nila na pupunta rito ngayong hapon. Ano yung aasahan natin na mangyayari dyan sa Liwasan ngayong hapon? Ian, are they also going to have a program gaya ng ginagawa dyan sa Luneta ng INC? So ayan mga sangkay. So malinaw, tinabla po ng INC ang mga DDS. Alam nyo kasi mga sangkay, madala na po tayo sa kasaysayan ng Pilipinas. Di pa ba tayo nadadala? Pagkatapos ng EDSA 1, anong nangyari? Nabago ba ang Pilipinas? Ayun, nalugmok tayo, di ba? Dati, nakikipagsabayan tayo sa Japan. Pero nung nawala si Ferdinand D. Marcos sa tagkaroon po ng EDSA 1, anong nangyari? Lugmok ang Pilipinas sa kahirapan. Okay, pumasok si Corazon Aquino. Akala ng lahat magbabago, akala nilang lahat matatapatan, mahihigitan pa si Ferdinand D. Marcos. Ano nangyari? Ayun, lumubog tayo. Doon pa nagkanda, mga sangkay, problema kasi nagkapasok-pasok na po tayo ng mga kalaban. Gaya po ng mga karatig bansa natin, pinasok po ang West Philippine Sea. Diba? 1995, nagulat na lang ang lahat.
Mayroon na pong mga nakatayo doon na mga istruktura ng mga karatig natin mga bansa. Di ba? Nawala si Ferdinand D. Marcos. O, ngayon, move forward. EDSA 2. Nung pinalaya si ERAP. Di ba? Nung pinalaya si ERAP. Nung pumalit si Gloria, may nagbago ba? O mas lalo lang po tayong humirap? Di ba? Hindi ba tayo matututo sa kasaysayan? Tandaan po natin, sa totoo lang, kung tutuusin nga, dapat suportahan pa nga po natin si PBBM eh. Kasi siya lamang po ang kaisa-isa sa kasaysayan ng ating bansa na presidente na gumawa ng hakbang para po palubugin ang mga hurap. Nakaredy na nga po yung kulungan, mga sangkay, di ba? Sa loob ng 3 months, ang dami na pong nangyari. May mga nakasuhan na, may mga pagdinig na malaliman, binuo yung ICI. Wala naman pong presidenteng nakagawa niyan. Kung tutuusin, tayo mga Pilipino, tigilan natin yung political color as of now, guys. Magkaisa tayo laban po sa mga hurap. Eh, ang problema, nakikinig din kay Saldico. Diba? Sinong anak ng tokwa, ewan ko ba, ano na iisip ng iba? Porket kaparehas na nila na umaatake kay BBM. Paniniwalaan na nila. Samantala mga sangkay, yung kaapirahan nun, sandabakmak. Di po ba mga sangkay? Sana matuto na po tayo. Kung tutuusin, suportahan na nga po natin. Suportahan po dapat natin si PBBM eh. Ewan ko nga kung baka nagsisisi ngayon yan si BBM eh. Kung bakit niya pa inilabas yun. Pwede naman niyang itago na lang yun eh. Diba? Pero dahil sa pagmamahal sa ating bansa, para matapos itong korupsyon sa Pilipinas, nilantad niya. Tapos ngayon, siya pa ang sisisihin. Tapos paniniwalaan si Saldico. Namantalang siya po ang nagtago ng nagtago. Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion? Pinalayas po yung mga DDS ng INC. Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.